Mapagpalang araw po mga kaibigan, mga kapatid. Good morning Mindanao, Philippines. Mga kapatid, mga kaibigan, magpasalamat tayo sa ating Amang Diyos sapagkat isang linggo na naman tayo. Binigyan pa rin tayo niyang buhay at lakas. At nakabot pa tayo dito sa loob ng bahay sambahan. Kaibigan, kapatid, ang ating tatalakayin ngayon, itong relihiyon na Islam. Sino po ba ang founder sa relihiyon na Islam? Di ba si Muhammad? Itong si Muhammad ay napakasinungaling talaga ang taong iyan. Kung sinungaling si Ellen G. White, kung sinungaling si Joseph Smith, napakasinungaling din yan yung si Muhammad na yan. Bakit po? Ano po ba ang ginamit at ano po ba ang sabi ni Muhammad na yun ang tinuturo niya sa kanyang mga tauhin, sa kanyang mga nagsisunod sa kanya? Marami ang mga taong sumunod kay Muhammad. Nalinglang kasi sila ni Muhammad. Lagi nating tatandaan na kung babasahin ninyo ang tungkol kay Muhammad, naku po, magugulat kayo mga kapatid. Sino po ba itong si Muhammad? Itong si Muhammad, isa yung taong pirata, pirates, tulisang dagat. Ang unang-una na nagpapatuo na yung si Muhammad ay isang tulisang dagat, pirata. Tingnan ninyo ang kanilang mga flag. Di ba may espada, may samurai? Yun po ang katibayan sa kanyang pagkatulisang dagat, pagkapiratang dagat. At ano naman ang ginagawa ng isang tulisang dagat? Kung alin yung may mga malalaking barko, sumasakas sila doon sa mga malaking barko. Umakyat sila doon. Tapos, lahat ng mga hikaw, mga alahas ng mga taong nandoon sa malaking barko, ninakaw niya. Kinuha niya. Ang hindi magbigay ay pinupugutan niya ng ulo. Ano ngayon ang batas ng Saudi Arabia? Di ba kapag mayroong mga taong makasalanan, di ba pinupugutan niya ng ulo? Lahat ng nandyan sa Saudi Arabia, alam nila yan. Ang hindi sumunod kay Muhammad, pinapatay, pinapugutan ng ulo. At ito pa ang pinakamatindi, kaibigan, kapatid. Ang sabi ni Muhammad
Sabi niya ha, patay na ang Panginoong Hesukristo. Ang kanyang kapangyarihan ay iniwan niya sa akin, binigay niya sa akin. Nakasulat talaga yun. Nasa Quran yun. Nasa Quran talaga nakasulat ang mga iyan, ang sinabi ni Muhammad. Uulitin ko anong sinabi ni Muhammad. Patay na ang Panginoong Hesukristo, ang lahat ng kanyang ginagawa, ang kanyang tungkulin, ang kanyang pagtuturo ay ibinigay sa akin, iniwanan daw sa kanya. Naku po, napakasinungaling ang taong iyan. Kaibigan, kapatid, lagi nating tatandaan, sino po ba ang nag-utos na iyon ang gawin ni Muhammad? Ang Papa sa Roma? Kasi ang sabi ng Papa sa Roma, magtayo ka lang dyan ng relihiyon mo, huwag mong kalimutan ang sa akin. Magbigay. Yun po ang totoo. Yung Papa sa Roma napakayaman. Halos lahat ng mga reliyon na under sa kanya, nagbibigay sa kanya. Ito po bang mga kayamanan na yan ay madadala mo sa iyong libingan? Hindi po. Tayong lahat ng tao ay papanaw pag-abot na sa takdang araw natin. Ang lahat na kapangyarihan ay hindi madadala sa iyong libingan. Ang lahat ng mga kayamanan mo ay hindi madadala sa iyong libingan. Kapag ikaw ay mamamatay na. Lagi nating tatandaan, kaibigan, kapatid. Ano ang ginagawa ni Muhammad? Pakunwari lang. Ito pa, sabi niya, kahit ilang babae maging asawa mo, ay okay lang. Sabi niya, basta maniwala ka lang sa akin at sumunod ka, sabi niya. Iyon ang sinusunod ng mga Islam, ng mga Muslim ngayon. Karamihan sa mga Muslim, maraming asawa, maraming babae. Ngayon, ano naman ang ginagawa ng ibang mga babae sa mga babae na kasi yun kasi ang Muslim eh. Tinuturoan nila sa pagninegosyo, magbibinta ng mga ahos, ng mga rinipak na ahos, mga chlorine. Tinuturoan nila para mabuhay. At ito pa, may mga sumusunod kay Muhammad na ganon din ang ginagawa. Kapag may babae silang nagugustuhan, kahit may asawa na, papatay nila yung asawa, yung lalaki.
basta makuha lang nila yung babae na gusto nila. Ika muna. Ito, ano po ba ang ginawa ni King Solomon? Alam natin na si King Solomon ay makapangyarihan. Marami kasi siyang ginto, kayamanan. Ang lahat ay nasa kanya na. Ilan po ba ang naging asawa ni King Solomon? Aba, mga 1,000 yata nga ng mga babae, 1,000 babae. Noong una, nang hindi pa si King Solomon gumawa ng ganyang mga gawain, isa lang ang kanyang asawa. Ngayon, dahil sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang kayamanan, ang lahat ng gusto niya ay natupad. Ito ang matindi. Noong marami na siyang asawa, ilan lang po ang asawang inilapit niya. Ang ibig sabihin, pinaalam niya sa Amang Diyos. Ilan lang po? 300. Ang iba, hindi niya inilapit. At ito, tandaan natin kaibigan kapatid, natutuwa kaya ang Amang Diyos sa ginagawa ni King Solomon? Aba, hindi po. Galit na galit ang ating Amang Diyos kay Solomon. Kasi noong ipagamit pa yung Biblia, ang utos ay iisa lang ang iyong asawa. Hindi kailangan na mayroon pang pangalawa, pangatlo, pangapat. Kasi ito, kung ano ang binigay mo sa yung unang asawa, siyempre magsisilos yung pangalawa. Kung ano ang ibinigay mo sa pangalawa, magsisilos yung pangatlo. Diyan nagsisimula ang pagpapatayan. Iyon ang dahilan bakit galit na galit ang ating Amang Diyos kay Solomon. Nung marami na siyang mga asawa, ano kasi sa kanyang panahon ni King Solomon, ang mga babaeng lumalapit sa kanya ay mga prinsesa, mga reyna, mga anak sa iba't ibang bansa na magaganda. Marami pa ang mga ginagawa ni King Solomon na diyan nagagalit ang ating Amang Diyos. Iyan ay sinunod ni Muhammad at sa Islam at sa mga Muslim, sinunod nila iyon. Pero nalaman nila na magagalit talaga ang Amang Diyos sa maraming asawa. Pero anong ginawa nila?
Ano ang ginawa ni Muhammad? Sige lang, ganun lang. Patuloy kayo dyan sa mga ginagawa ninyo. At ito pa, noong may nahuli kasi silang isang magnanakaw, mamamatay tao, may nahuli sila. Ngayon, kinulong nila kasi ang kulungan niya nung una ay parang tangkal ng baboy. Kinulong nila doon kasi ang schedule, bibitayin, pupugutan ng ulo yung makasalanan, yung nahuli nila bukas sa alas 9. Kinukulong muna nila. Alam ng mamamatay tao na mapatay na talaga siya pag kinabukasan. Nanalangin siya. Humingi siya ng kapatawaran sa mga nagawa niyang kasalanan. At nangangako siya sa Amang Diyos na hindi na siya gagawa ulit ng mga pagnanakaw, mga kasalanan. Nangangako siya. Dininig ng ating Amang Diyos ang kanyang panalangin. May dumaan na isang taong salamangkiro na siya ang ginawang instrumento, ginawang kasangkapan sa ating Amang Diyos na matulungan siya para maligtas siya. Ang ginawa ng isang taong salamangkiro, ginawa siyang baboy. Ngayon, order na si Muhammad. Patayin na, pugutan na ng ulo yung nahuli natin na magnanakaw. Alas 9 na kasi, kinabukasan. Noong nakita nila, binuksan nila ang kulungan, ano ang nakita nila? Ay baboy. Nagulat si Muhammad. Bakit naging baboy ang tao na nahuli nila? Magnanakaw yun eh. Ngayon, pinabayaan nila. Kasi baboy eh. Lumalakad ang baboy patungo sa kagubatan, karamuhan. At doon siya naging tao. At palagi na siyang nagdalangin sa ating Amang Diyos, dumadalangin na siya. At hindi na siya gumawa ng mga kasalanan. Nagbabagong buhay na siya. Yun po ang dahilan bakit hindi ipakakain ni Muhammad ang baboy. Mga kapatid, mga kaibigan kong Muslim, huwag kayong magagalit sa akin. Ako po ay nagtuturo lamang para mabuksan yung kaisipan ninyo na iyong ginagawa ni Muhammad ay kamalian. Hindi totoo na hindi ipakain ang baboy. Yung mga paniniwala na ganyan ay walang katotohanan. At sino pa ang nagturo na ang baboy ay hindi ipakakain? Itong si Helen G. White. Pareha sila si Muhammad, hindi ipakain ang baboy. Abay, ang aking tanong ay ito, sino ang
nagsasabi ng katotohanan? Ang ating amang Diyos o sila, si Muhammad o si Ellen G. White? Kasi ang sabi ng ating amang Diyos nung pagkatapos na sa tubig baha ni Noah, ang sabi ng ating amang Diyos, Noah, nakita mo ba itong rainbow, itong bahaghari? Opo, sabi ni Noah. Ito po, sabi ng ating amang Diyos, ito po ang palatandaan na hindi ko na huhukuman ng tubig baha ang mundo, kundi huhukuman ko na ang mundo ng apoy, susunugin na. Ang tanong ko, sagutin ninyo, sino ang nagsasabi ng katotohanan? Ang amang Diyos na nag-uutos, na nagsasabi kay Noah? Ang lahat, sabi ng amang Diyos, ang lahat ng mga hayop, mga animals, mga mananap na gumagapang sa ibabaw ng lupa ay ipakakain na, huwag lamang sa dugo. Sagutin ninyo. Ito ang katotohanan. Alam ko hindi ninyo masasagot ang iyan. Hindi ninyo matanggap ang katotohanan na ito. Kaya nga marami ang mga taong nakakita sa aking mga pagtuturo, ang ginagawa nila, pinikturan nila ang mukha ko. At maraming ginagawa sila. Tulad kahapon, buong araw ako ay parang hindi makakalakad. Hindi sila mo comment, pero binabarang nila ako. Kinukulam nila ako. Pinikturan nila ako. Tapos, doon nila inilagay ang aking picture sa yung may malaking cross na marami ang mga hinukay, yung mga hinukay ng mga buto, doon inilagay. Doon din, ganun din ang ginagawa nila sa akin. Ano ang sagot ko sa kanila? Siyempre ang aking katawang lupa, ilupa lamang. Tandaan niyo, kaibigan, kapatid. Ano ang sabi ni Job? Noong nangangamoy na si Job, noong inuud na ang katawang lupa ni Job, ano ang sabi ni Job? Ako'y walang-wala nung ako'y isinilang mula sa aking ina. At ako'y haharap sa ating amang Diyos na walang-wala din. Ang prinsipyo na iyan, iyon ang aking isinusunod. Anhin mong bandi yung makayamanan. Pero alam mo, kaibigan, kapatid, ito ang itong kaalaman na ito ang tunay na kayamanan tungo sa iyong kaligtasan. Kung tayo'y naghihirap dito sa mundong ibabaw na ito, kung minsan kumakain tayong walang ulam, kung tayo'y naghihirap, pero lagi nating tandaan, mayroon tayong amang Diyos na siyang kumukup ng bawat isa sa atin. Ang iba, mga tao, ginawa nila ang lahat para makakain lang. Tulad sila ni Magdalena, na itong si Magdalena, gutom na gutom kasi siya.
Ipinagpalit niya ang kanyang pagkabirhin sa isang pinggang pagkain lamang. Anong sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga alagad? Ako'y aalis papunta sa aking Ama at iyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Ako'y maghahanda ng isang bagong lupa at langit at inyong maging tahanan na kung saan ako ay naroroon din kayo. Iyon ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Siyempre magka-slide ang tao lang kasi. Magkakasala ang tao. Walang taong walang sala. Isa lamang po ang taong walang sala, ang ating Panginoong Hesukristo. Ibinuhos niya ang kanyang dugo para sa kanyang mga pinili, para sa kanyang mga lingkod, para sa kanyang mga hinirang. Kung ikaw ay nagkakasala, kaibigan, kapatid, lumuhod ka. Humingi ka ng kapatawaran sa iyong mga nagawang kasalanan. At mangangako ka, hindi ka na uulit sa paggawa ng kasinungalingan. Hindi ka na uulit sa paggawa ng mga kasalanan, kasi iyon magagalit talaga ang ating Amang Diyos sa mga taong gumagawa ng mga kasinungalingan, kasalanan, pagnanakaw, mga pang-aapid. Tika muna, ano ba itong mga pang-aapid? Kahit may asawa na, humahanap pa ng iba. May number 1, may number 2, may number 3. Yun ang mga pang-aapid. Galit na galit ang ating Amang Diyos sa mga taong ganyan. Pagdating ng araw, kapag nagbagong buhay ka at sumunod ka lang dito sa The Holy Quadrogy Religion Incorporated, lagi nating tatandaan, ang Amang Diyos ay magpapatawad sa iyong mga nagawang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Hesukristo. Nasaan ang ating Panginoong Hesukristo ngayon? Nung una sa Nepal man siya. Ngayon, alam niyo po ba kung nasaan ang ating Panginoong Hesukristo? Ay nasa Saudi Arabia. Nagpanggap bilang isang taong pulubi. May mga taong kapag pulubi, hindi nila inasikaso. Hindi nila binigyan ng pagkain. Hindi nila binigyan ng damit. Hindi nila pinainom ng tubig, samantala ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo noong una, ang sabi niya sa kanyang mga pinili, hubo ako at ako'y binigyan ninyo ng mga damit. Gutom ako at ako'y inyong pinapakain. Uhaw ako at inyo akong pinainom. Ang lahat ng sino mang gumawa nito, ang kanyang kabayaran ay tiyak na hindi mawawala. Nakatala sa aklat ng buhay sa langit. Lagi niyong tatandaan yan, mga kapatid.
ang lahat ng taong gumagawa sa pagtulong. Ang kanyang pangalan ay nakasulat sa aklat ng langit. Iyan ang dapat nating sundin, sapagkat ang taong mga naggumagawa nito ay tiyak pagdating ng araw ng paghukom, siya'y maliligtas. Pero tandaan mo, dapat naging kaanib ka dito sa The Holy Quadro G Religion. Kasi ang Holy Quadro G Religion Incorporated ay siyang parang arka ni Noah. Dito ka sumakay tungo sa iyong kaligtasan pagdating at napakalapit na ang araw ng paghuhukom. Ang tubig ng Galilea noong 1 linggo ay naging dugo. At marami tayong nakikita at mayroon tayong mababasa nung ipagamit pa ang banal na aklat. Kapag lumitaw na, ang dagat ay magiging dugo. At ang nandyan ang mga paglilindol, kahapon lang malakas na paglilindol sa parting Zamboanga. Malakas na paglilindol sa Sarangani. May mga pagbuputok ng mga bulkan at mayroong magigiba talaga, mawawasak ng mga bahay-sambahan. Ang sabi sa banal na aklat, kapag makita niyo na ang mga ito, ako ay malapit na, nasa mga pintuan na. Hanggang dito na lamang po, tumayo tayong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay manalangin.